morning po, and itong report po na ito is about siya sa geothermal energy, and yun po yung pag-uusapan natin ngayon, and ipapaliwanag namin mga reporter. So simulan na po natin. So this is geothermal energy, and the reporters is Bernard Chaya, Jimmy SRC, Mararak Alvin Clint, Anda San Miguel Carlo, Busal Pamarjon, Cristobal John Road, Sandig John Matthew S. So next, so ang magiging topic nga po pala natin ngayon is yung introduction, working principle, 3 types of geothermal power plant, largest geothermal power plants, advantage and disadvantage. So simulan muna natin sa introduction. So ano nga ba ang geothermal energy? So geothermal energy is a renewable energy source that harnesses heat from the earth interior to generate electricity and providing direct heating. So the term geothermal comes from the Greek word geo, earth, and therme, heat, meaning earth heat or earth's heat. This energy is stored in rocks, hot water, and steam beneath the earth's surface and has been used for centuries for bathing, cooking, and heating. So makikita niyo po sa picture, yung mga umuusok po na yan is galing po sa ilalim ng lupa. So yan po yung kinakailangan ng yan po yung mga kinakailangan para mapagana natin yung geothermal energy. So, and ang sabi po dito, geothermal energy is renewable energy source from the harnesses heat from the earth. So, yun pala. Yung heat na yon is provided ng earth. So, yung may pinakamalalapit na bulkan. Yan, yung so sabi nga dito, yung ginagamit nila pang heat ng mga 4 centuries na daw na ginagamit. So, and yung bathing, yun. Yung like na hot spring, yan, yung mga yan. So, hot spring is isa yon sa mga pwedeng maging source of income or maging tagabigay ng ng source ng energy na yan. So pwede natin gamitin yun basta like meron naman siyang bating na like yung hot spring na. So pwede yun doon. And next, so paano nga ba itsura nung nung geothermal na to pagka so ayan. So ganito pala itsura nung yung harnessing power from below. Ganito pala yung kung paano nangyayari yung umuusok na galing sa lupa. So ito, paliwanag natin. Geothermal reservoirs are pools of water heated by magma deep below the surface. Water or steam can escape from cracks in earth in the form of geysers or something as magma from a volcano. The ability to harness the steam is what powers a geothermal power plant. So ito, anong pala nangyayari sa sa magma or dun sa umuusok na napakalakas galing sa lupa. So yung geothermal pala is para siyang reservoir na punong-puno ng tubig, tapos sa ilalim nun merong mainit na magma. So yun yung nagiging siya, nagiging parang clouds or evaporation ang nangyayari sa kanya. Nag-i-evap siya. So sa susunod na reporter, na pong bahala magpaliwanag sa iba. So thank you. So dito naman tayo sa ideal location ng geothermal.
Geothermal reservoirs are naturally occurring areas of the hydrothermal resources. These reservoirs are deep underground and are largely undetectable above the ground. Geothermal energy finds its way to the Earth's surface in three ways: volcanoes and fumarole holes in the Earth's surface where volcanic gas releases are hot spring geysers. So, saan mo matatagpuan ang geothermal energy? Oo nga. So, dito tayo sa geothermal energy. Karaniwang matatagpuan geothermal energy sa mga aktibidad ng mga vulkan, mara at sa mga ilalim ng lupa. Mga lugar nito tinatawag na geothermal resources. Nasa ilalim ng lupa ang mga ito at dalasang hindi makikita sa ibabaw. So, yung mga ano na ito is mga vulkan o fumaroles. Ito yung mga butas sa lupa kung saan lumalabas mainit na usok o gas. Hot spring, mga natural mainit vulkan, mga may paliguan sa ilalim ng lupa. Geysers, mga fountain o sa may pataas sa lupa. Makikita namin din natin yan sa picture. So, yun yung tatlong paraan paano yung maawat ng geothermal sa ibabaw ng lupa. So, dito naman tayo sa next slide. Yung ideal location pa rin. Most geothermal resources are near to the boundaries of Earth's tectonic plates. The most active geothermal resources are usually found along major tectonic plate boundaries, where most volcanoes are located. One of the most active geothermal areas in the world is called the Ring of Fire, which encircles the Pacific Ocean. So dito, makita natin sa sa picture, yung sa taas is yung pula, yung may palang tuldok-tuldok, yun yung tinatawag na Ring of Fire. Tapos yung sa baba naman, yung kulay pula is yung yung pinakamainit, nasa 200 degrees Celsius. So, karamihan sa mga geothermal resources tatagpuan malapit sa hangganan ng tectonic plate o malaking tipak ng lupa sa ilalim ng mundo. Kapag ang mga plate ay nagbabanggaan o gumagalaw, nagkakaroon ng volcanic eruption or lindol. Doon lumalabas ang init sa loob ng vulkan. Ang pinaka-aktibong lugar sa is yung Ring of Fire. So, itong singsing sa Pacific Ocean. So, maraming vulkan sa geothermal resources matatagpuan sa Estados Unidos. Ang mga estados gaya ng California, Nevada, Utah at mataas na geothermal resources. So, dito tayo ngayon sa next slide. So, dito tayo sa working principle. Geothermal power plants harness Earth internal heat to generate electricity by using steam or hot water to the drive turbine, which then power electricity generator. So dito, kung makita natin sa figure, yung step 1 is yung hot water is pupunta ngayon sa sa steam turbine. So papasok sa doon. So ngayon steam turbine, mag-generate siya ng ng kuryente. So susunod dun is pupunta sa cooling tower. Tapos ngayon bababa ngayon sa injection ng well. So, geothermal power plant ay isang pasilidad na ginagamit upang kuhaan ang init mula sa lupa at gawing kuryente. Narito yung simpleng paano gumagana yung geothermal power plant. Sa ilalim ng lupa, may mainit na tubig o steam, yung tinatawag na singaw, na nanggagaling sa geothermal reservoir. Kinukuha ito at pinapadaan sa mga turbine. Ang lakas ng steam na pinapaikot ang turbine at
Ito naman ay nakakonect sa generator na lumimik na ako. Pagkatapos ng proseso, pinapalamig ng tubig at pinabalik ngayon sa lupa gamit ang injection well. So sa madaling salita, parang pinapaikot ng init mula sa lupa ang makina para makagawa ng kuryente. Kailangan ng gasolina, init lang mula sa kalikasan. So next slide tayo. So may 3 types tayo ng geothermal power plant. So meron tayong dry steam power plant, flash steam power plant, and binary cycle power plant. There are 3 types of geothermal power plants, and the first one is dry steam power plant. Dry steam power plant, these are the most common type of geothermal power plants, accounting for about half of the installed geothermal plants in the world. Dry steam power plant systems are the oldest type of geothermal power plants. First used in Italy in 1904. Steam technology is still relevant today and is currently in use in Northern California at the Geysers, the world's largest single source of geothermal power. Dry steam power plant working principle. These plants use dry steam that is naturally produced in the ground. This steam travels from the production well to the surface and through a turbine. And after transferring its energy to the turbine, it condenses and is injected back into the earth. Para mas maintindihan natin mabuti yung working principle ng dry steam power plant, papaliwanag ko sa inyo na yung pinaka-process niya. Sa may dry steam power plant, yung steam na galing dun sa may ground ay steam na agad. And yung pinagkukuhanan nito, 2 to 3 kilometers below the ground. Yung steam naman na yon will be extracted through the pipe papunta dun sa may turbine. And yun yung nagkakos ng pag-ikot ng turbine na connected naman yun sa may generator. And habang umiikot yung turbine, umiikot na rin yung sa may generator. And yun yung nagpo-produce ng electricity. Papunta naman to sa may step-up transformer, then pupunta sa mga substation, tsaka pa lang siya i-distribute sa mga consumer. Ngayon, yung mga excess na steam, nare-recycle siya. It will be condensed, yung gas, then magta-transform siya into liquid, then tsaka siya ibabalik papunta dun sa may underground. And that is how the dry stream operates. Hot stream from underground is piped directly into turbines, which powers the generator. Gaya nga ng paliwanag ko kanina, from underground, dadaan siya sa turbine na magpapaikot naman dun sa may generator. Then, tsaka siya makakapag-produce ng electricity. And next one is flash steam power plant. For flash steam plants, instead of pumping hot stream, this pumps hot water directly into a flash tank. On the surface, these types are the most common due to the lack of naturally occurring high-quality steam. Gaya nga nung sa may dry steam power plant, since common siya, pero hindi siya, mahirap maghanap ng area na nagproduce ng high heat na ang nalalabas niya ay gas. Dito sa flash steam power plant, ang difference niya sa may dry steam power plant is yung nakukuha nila sa ground. Dahil nga sobrang init pagka sa ground yung sobrang init, ang nako-collect nito, ang naproproduce nito agad yung steam. And dito sa flash steam,
dahil hindi ganun kainit yung pinakailalim ng lupa, ang nakokolek lang dito ay yung hot water. Na pagkayari makolek, yun yung ini-store nila sa may flush tank, and yun yung gagamitin nila na para maging steam naman. Ayun, dako naman tayo sa flash steam power plant working principle. In this method, water must be over 100 degrees Celsius, and under its own pressure, it flows upwards through the well. This is a lower temperature than dry steam plants have. As its pressure decreases, some of the water flashes into steam, which is passed through the turbine section. The remaining water that did not become steam is cycled back down to the well, and it can also be used for heating purposes. And the cost of these systems is increased due to more complex parts. However, they can still compete with the conventional power plant. Ayun. Yung working principle ng flash steam power plant, kapag nagdi-drill tayo, di ba, sa ilalim ng lupa, sa mga geothermal areas, makakahanap tayo ng mga tubig na sobrang init. Umabot ito ng 180 degrees Celsius or mas mataas pa. And or more na nasa high pressure. Sa ilalim ng lupa, dahil sa pressure, liquid pa rin siya kahit mainit na mainit. Hindi siya nagiging steam or something. Ngayon, pag-akyat ng hot water sa surface, pag-akyat niya sa surface, gamit yung production well, bumababa yung pressure, di ba? And yung pagbaba ng pressure na yun, yun yung naglilikha ng mga steam. And yun na yung nagpapagana ng turbine. Kaya siya tinawag na flash steam power plant. And di ba, yung pag umikot yung turbine, iikot din yung generator, and yun yung nagpo-produce ng kuryente. Dako tayo sa next slide. Di ba? Ito, pinakita dito sa next slide, di ba, yung hot water from underground is pumped into a cooler temperature. Sabi ko nga kanina, ipapump siya dun sa tank na may cooler temperature kaysa dun sa water. And yung changes ng temperature, yun yung mag-create ng steam na magpa-power up dun sa generator para mag-produce ng kuryente. Ayan, dako naman tayo sa binary cycle power plant. Unlike the other two that directly operates, this has a heat exchanger that serves as channel between the geothermal reservoirs and geothermal turbines. Binary cycle power plant stations are most recent development and can accept fluid temperature as low as 57 degrees Celsius. Next slide. The moderately hot geothermal water is passed by a secondary fluid, which with a much lower boiling point than water. This causes the secondary fluid to flash vaporize, which then drives the turbines. Ayan, dito naman sa binary cycle power plant ay ginagamit kapag hindi ganun kainit ang geothermal source. Usually around 100 degrees Celsius to 170 degrees Celsius. Hindi enough yung init para direktang gumawa ng steam. Gaya sa flash plant. Kaya may ibang technique. Yun nga yung binary cycle power plant. So, ang key idea dito ay dalawang fluid ang involved. Kaya nga, binary yung tawag, di ba? Una, kumuha tayo ng mainit na tubig galing sa ilalim ng lupa or yung mga geothermal fluid. Pero hindi natin ito pasisingawin or gagawing steam. Instead, gagamit tayo ng second fluid na tinatawag na working fluid na may mas mababang boiling point kaysa tubig. Usually, ito ay mga organic fluid like isobutane or pentane. Yung mainit na geothermal fluid ay dadaan sa isang heat exchanger kung saan ipapasa niya ang init sa working fluid or dun nga sa secondary fluid. Dahil mababa ang boiling point nito, magiging steam agad siya, and kahit hindi sobrang init, at yun yung magpapaikot sa turbine para gumawa ng electricity or kumuha ng energy. And after nun, papalamigin ng working fluid sa isang condenser
para bumalik siya sa liquid at magamit ulit closed loop system. Parang ngayon, closed loop system yung tawag doon. And same with the geothermal fluid, usually binabalik sa lupa into injection wells, via injection wells. Okay, so next is yung binary cycle power plant. So sabi dito, hot water from underground is pumped through a heat exchanger which heats a second liquid that transforms into steam. So ang working principle nitong binary cycle plant is unlike dun sa two types na dry steam and yung steam and flash steam, yung hinaharness na steam and hot water from deep within, siya mismo yung may directly contact dun sa turbine. Dito sa binary cycle power plant, walang direct contact yung mismong steam and hot water na na-harness dun sa ilalim. Ang nangyayari dito, yung tubig will go to the heat exchanger chamber heating another fluid. So, hot water to heat exchanger chamber na may another fluid. So, yung another fluid na yun, hindi siya tubig. Yung fluid na yun is mayroong mas mababang boiling point kumpara dun sa tubig. So ang isang magandang halimbawa dyan or most common example dyan is yung isobutene. So yung process is from hot water to heat exchanger chamber na may lamang ibang fluid, which is sometimes isobutene na yun. Yun yung papainitin ng tubig na galing dun sa in-extract mula dun sa ilalim. So pag uminit, it will evaporate and create steam. So sa madaling salita, hindi mismo yung hot water na galing sa ilalim yung magkikreate ng steam. Ang pagkukuha ng steam is yung another fluid na nandun sa heat exchanger chamber na pinuntahan ng hot water. So the steam pupunta sa turbine, and then yung turbine paikutin ng steam na yun na galing dun sa another fluid na pinainit ng hot water na galing sa deep within. So process, hot water galing from deep within, then pupunta dun sa heat exchanger chamber na may lamang another fluid na yung fluid na yun is mas mababa yung boiling point kumbaga kumpara sa water. Most commonly is yung isobutene. So steam, yung steam nun nung fluid na yun is pupunta dun sa turbine, and then turbine to generator na kung saan magge-generate ng electricity. And then hindi lang yun yung process niya or yung cycle niya. Yung excess na steam being cooled, babalik yun sa heat exchanger chamber. And then yun yung cycle nila doon. Yung steam na susobra, magiging ano siya, babalik siya dun sa heat exchanger chamber. And then dun naman sa heat exchanger, and then yung ano naman, yung hot water, yung excess na hot water, mapupunta siya dun sa injection well. And then yung pagkagaling niya dun sa heat exchanger, sa injection well, babalik siya dun sa underground, and then cycle na ulit yun. So sa madaling salita, hindi siya katulad ng dry steam and yung flash steam. Yung binary cycle power plant na to, from deep within, mayroong hot water, then yung hot water mapupunta dun sa heat exchanger chamber na may lamang another fluid, and then yung another fluid na yun yung
painitin niya, and then mag-evaporate, yung steam niya mapupunta sa turbine, generator, and then mag-generate ng electricity. And then yung excess na steam being cooled, babalik din sa heat exchanger chamber, and then yung excess na hot water naman is mapupunta din sa injection well, babalik dun sa ilalim, and then cycle lang siya, tuloy-tuloy lang. And then next is largest geothermal power plant in the world. So number 1 is yung The Geysers Geothermal Complex sa California, USA, na merong 1,200 megawatts. Then number 2 is yung Larderello Geothermal Complex sa Italy naman, na meron naman siya 769 megawatts. Then number 3 is yung Cerro Prieto Geothermal Power Station sa Mexico, meron siyang 720 megawatts. And then number 4, Macban Geothermal Complex, ayan, from the Philippines yan, na meron siyang 458 megawatts. Makikita natin. Then followed by Salak Geothermal Plant sa Indonesia, 377 megawatts. At ayan, makikita natin sa number 9, meron uling from the Philippines, yung Tiwi Geothermal Complex na meron 289 megawatts. And then lastly, number 10 is yung Darahat Power Station sa Indonesia na merong 271 megawatts. Then next, ito yung itsura ng The Geysers ng Geothermal Complex sa California, USA. Makikita natin din yung picture, ayan. Ganyan siya kalaki. Kaya niya mag-produce ng 1,200 megawatts. So itong mga geysers, ito yung natural hot spring that occasionally erupts with steam and hot water. So nangyayari ito kapag yung underground water is heated by magma and become pressured. So kapag medyo maganda na yung naging pressure ng heated water na yun, yung water and steam is mapoforce siya na umangat mula dun sa ilalim ng lupa through cracks in the earth's crust. Parang ano siya, kung may imagine nyo, para siyang yung mga galing sa ilalim ng lupa, kanyari yung lupa, parang sumasabog siya pag ganun, yung steam tapos yung tubig. Dahil yung sa sobrang init na ng tubig yung sa ilalim na pinapainit ng magma. Ayan, para siyang mga fountain yan. Yun yung tsura ng mga geysers. So yun, nakita natin yung itsura ng The Geysers Geothermal Complex. Ngayon naman, sa next slide is yung Macban Geothermal Complex. So nakalocate to sa Philippines. One of the largest geothermal power plant in the world. And then yung isa natin sa Philippines din is yung Tiwi Geothermal Complex. Yan, pang number 9 siya. And then next slide is yung mga advantages of geothermal power plant. So basahin ko muna. Yung una is this energy source is more environmental friendly than conventional fuel source. Mas mas kumbaga sa makakaligasan yung geothermal power plant kasi yung energy niya is nanggagaling mismo sa earth, yan, sa ilalim ng lupa. A source of renewable energy. Ayun nga, dahil sa kalikasan lang din makikita yung source of energy nito is siya, renewable, or sabihin natin unli, hindi nauubos. Ayan. The next is yung the number of
exploitable geothermal resources will increase with ongoing research and development in the industry. And next is a sustainable source of energy, as it's always available, unlike wind and solar. So mas ano daw siya, mas sustainable compared dun sa wind and solar, kasi nga yung sabihin natin na yung wind kasi is unpredictable, minsan malakas and minsan naman wala talaga. And ganoon din yung solar, minsan may araw, minsan naman maulap. Ayan. So mas ano daw siya, kumbaga mas reliable compared din sa wind and solar energy. And then yung next is a reliable source, as it's easier to predict the power output from a geothermal power plant with a high degree of accuracy. Ayan. Next is no fuel is required. So hindi na kailangan ng fuel dito, kasi ang ginagamit dito is yung energy na nanggagaling sa ilalim ng lupa, or yung steam. Yeah. And the next is increase in exploration, meaning that new technologies are being created to improve the energy process. And then yung last is pollution levels are much lower compared to fossil fuels. So less pollution to compared to sa mga power plant na gumagamit ng fossil fuels. So next slide is yung disadvantages naman ng geothermal power plant. Yung una, the largest single disadvantage of geothermal energy is that it is location specific. Yan. So unang disadvantage ito, kasi hindi naman lahat ng lugar merong, sabihin natin, volcanoes. Yan. Kasi kailangan merong volcano na malapit para sigurado na merong steam sa ilalim. So hindi ano yun, kumbaga hindi mahirap mahirap i-locate. Bihira lang yung mga lugar na may ganun. So dito sa atin sa Pilipinas, dahil sakop tayo nung nasa loob tayo ng Ring of Fire, kaya maraming dito, vulkan. Ayan. Pangalawa, gases are released into the atmosphere during digging. Then next is geothermal energy runs the risk of triggering earthquakes. So nakaka-trigger din daw pala ng mga lindol. Expensive resource to tap into, with high upfront costs ranging from around 2 to 7 million US dollar for a plant with 1 megawatt capacity. So magastos daw. Energy fluid needs to be pumped back into underground reservoir faster than it is depleted. Management is required to maintain sustainability. And so dito na po nagtatapos yung report.